Hi guys, I'm back. Medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog kahit na ang dami-dami kong mga topics na gustong i-discuss. Pero para lang malaman nyo na buhay pa naman ako. Mag-vlog ako ngayon tungkol sa mga nabili ko sa Dollar Tree. So yung Dollar Tree is a store here in Calgary na supposedly $1 lang ang presyo ng bawat item. Pero we all know na hindi na ganun yung presyo. So, ang pinakamura na ata is $1.50, $1.50. Tapos, yung iba $1.75. Hindi ko sure kung meron pang $1 lang talaga yung price pero parang wala na. But, compared to Dollarama, mas mura sa Dollar Tree. Kasi sa Dollarama, kahit $1.50 ata wala na. Parang ang mga presyo na doon is mga $2, $2.50, $3.50, $4, hanggang $5 na nga eh. Kaya, don't be fooled. Pag pumunta kayo ng Dollarama, baka isipin nyo, lahat talaga is $1 lang. Hindi, medyo mahal na sa Dollarama. Pero, may mga things sa Dollarama na wala sa Dollar Tree. At the same time, meron din kayong mga finds na malamang matuwa kayo sa Dollar Tree na wala naman sa Dollarama. So, I suggest na puntahan nyo pareho if you're on a budget or meron kayong mga hinahanap na bagay na hindi nyo naman kailangan yung branded or yung mahal. Kasi the reason why I went to Dollar Tree today is to buy more items for my project sa school. Kasi meron kaming gagawing project where we need to set up some loose pieces for our for the children, in my case toddlers sila, 3 years old, to work with. So, we call those loose pieces kasi bahala yung mga bata kung anong gagawin nila doon sa mga loose pieces na inihain mo for them. So, nakabili na ako sa Goodwill the other day ng parang isang pack ng mga acorns at iba pang mga things from nature, mga twigs, ganyan, mga leaves na dried na, tapos nakapack na. Tsaka yung parang mga balls na gawa sa parang yantok, ganun. Kasi kailangan safe din yung mga isa-set up mo na loose pieces for the toddlers. Mahigpit kasi yung regulations ng early childhood dito. Hindi pwedeng basta-basta kung ano-ano lang yung nahanap mo na materials tapos ipapalaro mo sa mga bata. So, I got this. Ano ba tawag dito? Parang nakalagay dito, Cure Pipes. Chenille stems. Ito yung, ano siya, yung nabibend siya. Yung parang may wire sa loob. Pero, sana safe naman. Actually, papacheck ko pa nga dun sa practicum mentor ko kung okay gamitin yung mga binili ko na item. Sana ma-approve naman. And then here, I have paper straws. Ito, safe naman to kasi paper. Tsaka, binasa ko naman non-toxic naman. Kasi dapat non-toxic yung mga gagamitin mo materials. And then I have here some popsicle sticks or they call it craft sticks. And then I also got some ping pong balls. And then I got this pack of coin wrappers. Yung pag ibabalot mo yung mga coins mo. So made of paper lang to. Pero naisip ko na parang maganda siya as loose pieces, diba? Tapos safe naman kasi paper siya. Tapos, pinili ko talaga yung iba-ibang colors and iba-ibang length and sizes. Kasi merong ganito na puro pang $1, pang $2, or pang dime, pang quarter, ganun. Pero ito pinili ko yung parang assorted. And then, I also got, yung iba dito, hindi na pang project, mga pang pasalubong ko na dun sa anak ko. Pero papakita ko na rin sa inyo. Ito pang loose pieces din to. Nakalagay dito, pom-poms. Actually, merong mga pang Christmas colors dito, pero hindi kasi Christmas yung theme nung provocation project ko. Parang ang theme ko pa is nature, autumn, fall. Kaya gusto ko sana mga brown, red, yellow ang colors ng mga gagamitin ko na loose pieces. Yan. Pwede ko rin kunin maya-maya yung mga una kong nabili para makita nyo din. Tapos, so, yan yung nabili kong para sa provocations ko. Tapos habang naglalakad ako pa uwi, namulot din ako ng mga pine cone, yan. Kasi pag nag-snow na naman, mahirap na naman maghanap ng ganito. Pwede itong pang-decorate sa bahay, lagay nyo sa basket. Pwede nyo din lagyan ng glitter. Tapos pwede din dun sa provocations project ko. Pwede din itong isama dun sa loose pieces na lalaroin ng mga bata or technically lalaruin, pero at the same time, usually may ginagawa sila out of the loose materials that you put out for them, di ba? May i-build sila.
Ayan, meron pang isang natira. Medyo madami ako napulot. Pinigilan ko pa yung sarili ko kasi baka hindi na ako matapos pamumulot ng pine cones habang naglalakad ako kanina pa uwi. Tapos ito, pasalubong na to sa anak ko. Ayan, meron ako ditong mini bears, honey graham cookies. Kasi mahilig siya sa gummy bears para maiba naman. Cookies naman na bear ang shape. Tapos favorite niya kasi itong plaid pattern na to. Ang tawag pala nila dito sa Canada is buffalo pattern. Buffalo plaid. Itong red and black na to. Natuwa ako kasi nakita ko itong popcorn na pati ba naman yung balot niya, ito pa rin yung sikat na ano na yan, na pattern na yan. Tapos syempre bumili ako ng Reese's kahit na bumili na ako kahapon sa saan ba ako bumili kahapon? Sa wholesale club. Pero mura lang naman kasi $1 ata to. O 125 siguro, 150. Basta mura lang siya. Sabihin ko sa inyo sa end ng video kung magkano lang yung total ko. Bumili ako ng Nutella on the go. Yan. Para siyang yan. Yung Nutella, tapos meron siyang kasama yung parang mga, di ba? Mukha siyang yan. Yan. Tapos nakahanap ako nung pinapahanap ng anak ko na pinapahanap ni Adi na, tawag dito, yung refill ng mechanical pencil. Tapos, kahit nakabili na ako sa Goodwill ng isang box for $3.50 the other day, bumili pa ako ng additional small Christmas balls. Maliit na kasing Christmas tree na binili namin sa Goodwill for $15. Kasi walang space dito sa apartment for a big tree. Tapos, bumili na rin ako ng ilalagay sa ibabaw na star. Ayan na naman po yung pattern, 'di ba? Sabi sa inyo eh. Tapos, bumili ako ng... ito pa, kasama to doon sa loose pieces. Cloth lang siya. Ayan, tela. Kasama ko dun para sa project ko. Tapos, dahil bored na daw si Adi, sawa na siya mag-Roblox, bumili ako ng parang Jenga na maliit. So, siguro $1.50 lang to. $1.50. Kasi nga, wala namang over $1.50 dun. Parang pinakamahal na atang item doon sa Dollar Tree is $1.75. And then, I bought some envelopes. Lalagyan ng mga papers, documents, forms, kung anik-anik. Tapos, ito, binili ko para kay Adi na nangongolekta siya ng stuffed toy at wala pa siyang ganito. Ano ba to? Lamb? Ang cute, diba? Buti nga ito matino kasi mga ibang animals na nandoon, ang pangit, mga deformed. Palibasa, $1 lang, $1.50, ganyan. So, pag kinonvert mo sa pesos, mga 50 pesos, ganyan. Pero, ito cute siya, matino siya. So, yan. And then, last is itong parang keychain, Tinkerbell. Kasi favorite ko si Tinkerbell. Tsaka si Belle Mariano. Ayan. So, tatayo ko sandali. Kukunin ko yung ibang loose pieces na nabili ko sa Goodwill para lang mapakita ko sa inyo. Wait! Ayan. So, ito naman yung nabili ko sa Goodwill. Ayan, di ba? Isang pack na siya. Merong acorn. Hindi ko alam kung ano pa yung mga meron dito eh. Tapos, ayan o, meron yung parang ball na sabi ko sa inyo, parang gawa sa yantok or something. Ang bili ko dito is $3.50. Yun nga lang, hindi pa siya nabubuksan. Hindi ko alam kung gaano ka-strong yung odor niya, yung smell niya. Kasi pupuri to eh. Diba yung pupuri mabango? So, kung medyo matapang yung amoy nito, baka hindi ko na lang gamitin. Kasi, bawal dito gumamit ng mga strong smells sa daycare. Mga bata allergic or sensitive. Ito siguro pwede kasi mukha namang walang amoy to. Yan. Nabili ko din sa Goodwill for $3.50 din. Yan, mga parang, di ko nga alam ba't merong ganito sa Goodwill eh. Pero natuwa ako kasi magagamit ko nga doon sa loose pieces provocations project ko. Tapos nagtabi ako ng ganito, paper towel roll, cardboard. Although, eto paper towel pwede. Pero yung sa tissue paper, yung mas maliit, hindi raw pwedeng gamitin kasi dirty daw yun, unhygienic. Hindi naman, ewan ko, kasi ginagamit yung pang toilet, diba? Ito kasi kitchen towel kasi to, so hindi siya unsanitary. Pag daw gagamit ka ng toilet paper roll na ipapahawak mo sa mga children sa daycare, kailangan mo pa siyang sprayan ng Lysol, tapos patuyuin, at saka pwede mong ipahawak sa mga bata. Tapos, ayan, minsan meron pa akong mga nakatabig doon sa kwarto ng mga cardboard na pwede sa mga bata. Ayan o. So, nagiging basurera na tayo dito, guys. Bawat nakikita kong mga pwedeng i-recycle or gamitin sa daycare, tinatawag ko siyang loose pieces. Loose pieces, aka basura. Char. Ayan, namulot din ako ng mga twigs sa harap ng bahay ng apartment namin. Last time na naglakad kami ni Adi.
Tapos ito, yarn. Actually, ano siya, oh, parang kit siya na panggawa ng, ano ba to? Panggawa ng parang decor na isasabit sa ceiling. Ayun, oh, nakikita nyo ba? Pero, gagamitin ko lang actually dito yung yarn. As loose pieces nga yan. So, $3.50 din. So, okay na to. Okay na to para doon sa provocations project ko na gagawin ko for my practicum. Tapos, pakita ko lang sa inyo yung Christmas balls. Sabi ko, nabili ko sa Goodwill for $3.50. Ayan, to continue. Kasi naputol yung ano, nahulog yung cam. Kasi nakapatong lang sa base ng TV. Wala man lang tripod din, no? Ito, oh. So, all of this for $3.50. Kaya bumili na lang ako ng additional sa kanina sa dollar store, sa Dollar Tree ng yan, pandagdag na lang. Pero parang dami na nga eh. Buti pala isa na lang binili kong ganito. Baka masyado na palang madami. Tapos ito, nabili ko rin sa Goodwill kasabay ng Christmas balls. Nakalagay, naughty is the new nice. Syempre baliktad kasi naka front cam ako. Pero nakalagay, naughty is the new nice. Ito naman ay $2.50. Dati nga, binala ko mag-vlog ng mga Goodwill finds namin. Kaso sa sobrang dami na nabili namin sa Goodwill, siguro naka $1,000 na kami doon. Mula nung dumating kami dito sa Canada. Baka more pa nga eh. Kaya feeling ko mga $1,000 na or more. Kasi, pag nakabili ka ng worth $25 sa Goodwill, bibigyan ka nila ng card, tapos each $25 purchase, or basta umabot ng $25 yung binili mo, may stamp ka. Pag naka 10 stamps ka, ibig sabihin naka-spend ka na ng $250, diba? May $15 off ka sa next purchase mo. Sa pagkakaalala ko, parang nakalima na kami ng cards na yun eh. So, kung $250 bawat card at nakalima na kami, naka 1,250 na kami. Sana nga nakalima pa lang kami, ha? Hindi ko maalala. Pero parang ganun nga, parang 4 or 5 cards. Parang hindi pa naman kami naka-6 nung cards na yon. Pero, yung mga purchases na yon, sobrang dami na nun. Mga branded jackets, mga kung ano-anong mga clothes, branded na boots, winter boots, bags, gamit sa bahay, gamit sa kusina, school supplies, pang decor sa bahay, tools. As in, sobrang dami na nun. Like, dito, pwede mo talagang ma-furnish yung buong bahay mo na sa Goodwill ka lang bibili. So, natawa ako dun sa isang friend ko, si Jem, kasi mas bata to sa akin. Akala niya yung Goodwill na sinasabi ko is yung bookstore. Diyos ko, sinauna. Naabutan mo pa ba pala, Jem, yung Goodwill bookstore? Hindi ko alam kung nag-exist pa yun. Pero yung Goodwill na sinasabi ko dito is a thrift store. Para siyang ukay-ukay, pero hindi lang clothes. Kasi di ba pag sa Pinas, pag ukay-ukay, clothes, bags, shoes. Dito, pag thrift store, talagang lahat meron. Gamit sa bahay, furniture, gamit sa kusina, mga Christmas tree, clothes, shoes, appliances. Minsan nga may mga makeup pa, perfume, scented candles, lahat talaga. Mga towels, bedsheets, pillowcases, bike, books, lahat talaga meron. Parang, ano siya, parang department store pero puro second-hand items. Pero, mga gently used lang siya or marami kaming nabili na hindi pa nagagamit. As in, may tag pa or naka-seal pa, naka-box pa, ganun. Kasi mga donated yon. So, mga tao dito, nagdo-donate sila sa Goodwill. Tapos yung Goodwill, binibenta nila yon ng mura. Tapos yung nako-collect nila na funds, ginagamit nila pang tulong sa mga unemployed, sa mga homeless. Hindi ko pa sure kung sino yung mga iba nilang beneficiaries. Basta, that's how it works. And maraming thrift store dito, pero favorite namin yung Goodwill kasi mura, tas magaganda yung quality. Tsaka malapit kasi sa amin, like 5 minutes away sa apartment building namin yung nearest Goodwill dito. Kaya ang saya, diba? Pag may kailangan kami, sa Goodwill yung takbo kasi malapit, tapos yun nga mura. Tsaka kahit na pumasok ka to buy one thing lang or maybe not to buy anything, gusto mo lang magbuting-ting, for sure may mabibili ka talaga. Imposible lumabas ka ng Goodwill na wala kang nabili. At kahit $5 lang yung dala mo, may mabibili ka. Kahit na $3 lang dala mo, for sure may mabibili ka. Kaya nakakatuwa talaga. So that's it for this quick vlog of my Dollar Tree haul. And see you next time. Bye!